Kabanata 1469. Balita mula kay Francis. Sa loob ng Chi Family Villa. Alam ni Trixie sa kanyang puso na ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng pagkakataon na patayin si Rogelio para ipaghiganti ang kanyang mga magulang ay dahil kay Cyrus. Kaya handa niyang ibigay ang kanyang katawan kay Cyrus sa oras na ito. Hindi naman sa pinilit siyang maging walang magawa, kundi payag siya. Kaya naman sumulpat si Trixie sa banyo na nakasuot ng bath towel. Sa oras na ito, ang buhok ni Trixie ay nakataas, at ang kambal na taluktok ng mga puting binti at maselang mukha sa kanyang dibdib ay tila napakaakit. Si Trixie ay lubos na kumpiyansa sa kanyang anyo at itsura, kaya naramdaman niya na hanggat si Cyrus ay isang normal na lalaki, walang paraan para tanggihan siya. Nagkusa si Trixie na maglakad sa harap ni Cyrus, at pagkatapos ay mahinang sinabi kay Cyrus. Master de la Cruz, simula ngayon ang pamilya ng Alipin ay sa iyo na, at ang pamilya ng Alipin ay makikinig sa iyo kahit anong gusto mo. Huwag, huwag, huwag gawin ito. Sigaw ni Cyrus sa basag na tono. Dapat mong malaman na katatapos lang ni Cyrus sa kanyang relasyon kay Amy. Imposibleng magkamali si Cyrus ngayon, kaya natural na imposible para sa kanya na tanggapin ang kabaitan ni Trixie. Master de la Cruz, ayaw mo ba sa akin? Nalilitong tanong ni Trixie kay Cyrus. Hindi kita hinahamak. Walang magawang sabi ni Cyrus. Master de la Cruz, hindi pa ako nakitulog sa kahit na sinong lalaki, ito ang unang beses ko, napakalinis ng katawan ko. Tumingin si Trixie kay Cyrus at nagpaliwanag. I'm not talking about this now. I admit that you are really very beautiful and your body is very sexy. But I already have a girlfriend, and I don't want to do anything to hurt my girlfriend now, so you don't at hindi na kailangan. Tumingin si Cyrus kay Trixie at nagpaliwanag. So ito Bahagyang tumingin si Trixie kay Cyrus, at pagkatapos na mapansin ang kakaibang katawan ni Cyrus, hindi niya napigil ang matawa, at mahinang sinabi, Mr. De la Cruz, napakatapat pa rin ng iyong katawan. Normal na reaksyon lang yan. Dali-dali itong hinarang ni Cyrus at nagpaliwanag sa nahihiyang tono. Iyong Master de la Cruz, pwede akong maging manliligaw mo, huwag kang mag-alala, hinding-hindi ko sasabihin kahit kanino ang tungkol sa ating dalawa. Saglit na nag-alinlangan si Trixie at sinabi kay Cyrus. Hindi na kailangan. Nag-aatubili na iwinagayway ni Cyrus ang kanyang kamay. At ang mga mata ni Trixie ay malinaw na kumislap ng bakas ng pagkawala, at mahinang sinabi. Master de la Cruz, hayaan mo akong tulungan kang maligo. Kaya ko ang sarili ko, mabuti pang lumabas ka muna. Pinigilan ni Cyrus ang pagnanasa sa kanyang puso na itulak si Trixie, at sumagot sa mahinang boses. Naramdaman ni Trixie na maaaring hindi talaga interesado si Cyrus sa kanyang sarili, kaya hindi na siya nagpatuloy sa sasabihin, at dahan-daang tumalikod at lumabas ng banyo. Nang makita ni Cyrus si Trixie na naglalakad palabas ng banyo, nakahinga siya ng maluwag. Hindi talaga napigilan ni Cyrus ang sarili sa ganitong sitwasyon ngayon lang. Kung tutuusin, isang sexy na stunner na tulad ni Trixie ang nagkusa. Para ipadala ito sa pintuan, paano ito tatanggihan ng isang tao? Si Cyrus ay isa ring normal na tao, at natural na gusto niyang sakupin ang isang malamig na stunner. Kaya lang, si Cyrus ay may bakas pa rin ng kalmado sa kanyang puso, at sa wakas ay nakontrol niya ang kanyang simbuyo. Makalipas ang mahigit kalahating oras, tuluyang lumabas ng banyo si Cyrus. Sa oras na ito, maayos din ang pananamit ni Trixie, nakasuot ng puting chongsam, nalantad ang kanyang bukol at sexing katawan, at ang kanyang mukha ay lubos na nataranta. Sa oras na ito, pinagsisihan pa ni Cyrus ang kanyang desisyon sa banyo ngayon lang. Iyong Master de la Cruz, nasa labas ka ba? Pagkaraang makitang lumabas si Cyrus. Mabilis na bumangon si Trixie at inalam kung ano ang nasa harapan ni Cyrus, pagkatapos ay inilabas ang mga damit na inihanda niya para kay Cyrus, at mahinang sinabi, Mr. De la Cruz, hayaan mo akong tulungan kang magsuot ng iyong mga damit.
Panipi. Ayos ito. Bahagyang tumango si Cyrus. At hinubad ni Trixie ang bath towel ni Cyrus nang hindi man lang ito iniisip. Nang hilahin pababa ang bath towel, napagtanto ni Cyrus na wala siyang suot na underwear. Nakakahiya agad ang eksena. Ngunit hindi tumugon si Trixie, at maingat na tinulungan si Cyrus na isuot ang kanyang mga damit, maging ang kanyang damit na panloob. Ang panahong ito ng pagsusuot ng damit ay isang pagdurusa para kay Cyrus. Nakatayo ka ng hiyubot-hubad sa harap ng isang sexing kahangahangang tao. At ang distansya sa pagitan ng sexing kahangahangang ito ay ilang sentimetro lamang ang layo, at magkakaroon ng pisikal na pakikipag-ugnayan sa iyo paminsan-minsan. Ang mahinang aroma ng Trixie ay patuloy ding nagpapasigla sa nerbiyos ni Cyrus, ngunit wala kang magagawa, ang pakiramdam na ito ay talagang labis na pinahihirapan. Pagkatapos magbihis ni Cyrus, diretso siyang umupo sa sofa. Master de la Cruz, ano ang una mong gagawin? Mahinang tanong ni Trixie kay Cyrus. Saglit na nag-alinlangan si Cyrus, pagkatapos ay bahagyang sinabi. Sinabi ni Rogelio na si Amy ay nasa kamay na ngayon ng mga ngalakal na pilak, kaya kailangan muna nating hanapin ang taong namamahala sa mga ngalakal na pilak, at pagkatapos ay hanapin si Amy. Maaari mong ipaubaya sa akin ang bagay na ito, yung Master de la Cruz. Mayroon pa akong ilang koneksyon sa Hong Kong Island. At dahil ang saklaw ng impluensya ng mga ngalakal na pilak sa Hong Kong Island ay medyo malawak, ang taong namamahala sa mga ngalakal na pilak ay tila hindi. Tabi Inland. Kung itatago mo ang iyong pagkakakilanlan ng ganyan, dapat madaling mahanap ang mga taong ito. Mahinang sagot ni Trixie. Okay, iiwan ko na lang ito sa iyo. Bahagyang tumango si Cyrus, pagkatapos ay tumayo at sinabing, medyo pagod ako ngayon, magpapahinga muna ako. Okay. Bahagyang tumango si Trixie, at pagkatapos ay nagkusa na dalhin si Cyrus sa silid na inihanda niya para kay Cyrus. Pagkaalis ni Trixie, kinuha ni Cyrus ang kanyang mobile phone at idinial ang numero ni Margot upang iulat kay Margot na ligtas siya, at pagkatapos ay nakipag-usap sandali kay Jonathan. Bagamat iminungkahi pa rin ni Jonathan na umalis si Cyrus sa Hong Kong Island sa lalong madaling panahon. Hindi nilayo ni Cyrus na isuko si Amy, at si Jonathan ay hindi na nagpatuloy sa pagsasabi ng anuman. Ngayon ang ideya ni Cyrus ay napakasimple, iyon ay upang mahanap si Amy, pagkatapos ay umalis sa Hong Kong Island kasama si Amy, at sa wakas ay pumunta upang linisin si Francis. Jingle bell. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Cyrus. Nakita ni Cyrus na iyon ang tawag ni Melissa, kaya sinagot niya ang tawag. Kay Master de la Cruz, sinabi lang sa akin ng tatay ko na nagpunta si Humphrey sa isang villa ngayon, at malamang na kay Francis ang villa na iyon. Sinabi ni Melissa ng diretso sa punto. Okay, you are now letting people monitor that villa 24 hours a day. Kahit sinong lumabas sa villa na iyon, dapat mong i-record ito. Tuwang-tuwang sagot ni Cyrus. Magaling anak Chen. Mabilis na sumang-ayon si Melissa, at pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Bagamat tila si Cyrus ay hindi kailanman nagkusa na kumilos laban kay Francis. Sa katunayan, si Cyrus ay nagbigay kay Jimmy ng maraming impormasyon tungkol kay Francis, at maging si Jimmy ay nagpapadala ng mga tao upang sundan si Humphrey. Nang dumating si Cyrus sa Hong Kong Island sa panahong ito, ipinapakita pa rin ni Francis at Humphrey ang kanilang mga binti. Kabanata 1470. Panloob ng pagpupulong. Hindi nagtagal ay pumasok si Cyrus sa bahay ni Chi at kumalat sa buong Hong Kong Island. Kahit na ang pamilya Chi ay hindi na isang malaking pamilya, medyo sikat na ito sa Hong Kong Island, at higit sa lahat, ang pagkakakilanlan ni Cyrus ay medyo espesyal. Kahit na maraming tao sa Hong Kong Island ang nakarinig tungkol kay Cyrus. Ito rin ang naging dahilan ng pagkalat ng nakakatakot ang pangyayaring ito. Maraming tao ang nag-iisip tungkol sa layunin ng paglitaw ni Cyrus sa Hong Kong Island sa pagkakataong ito. Maging ang stock market sa Hong Kong Island ay nakaranas ng malaking pagbabago.
Iniisip ng ilang tao na pinaplano ni Cyrus na i-reshuffle ang business community sa Hong Kong Island. Kung tutuusin, alam ng sino mang nakakakilala sa pagkakakilanlan ni Cyrus na si Cyrus ay may ganoong enerhiya. Pero talaga ang lahat sa negosyo. Ngunit maaaring hindi alam ng mga taong ito, sa katunayan, dumating si Cyrus sa Hong Kong Island sa pagkakataong ito para lang sa isang babae. Matapos malaman ang balita, nagmamadaling nagsagawa ng internal meeting ang mga ngalakal na pilak. Dahil monopolyo ng mga ngalakal na pilak ang bilog ng negosyo ng buong Hong Kong Island, iba rin ang sitwasyon ng mga ngalakal na pilak sa nasa loob ng bansa. Sa pangkalahatan, mayroong isang tao na namamahala sa isang lungsod sa loob ng bansa, at isang tao na namamahala sa isang lalawigan. Kahit na ang taong namamahala sa lalawigan ay tila may mas mataas na antas kaysa sa taong namamahala sa lungsod. Sa katunayan, ang bilang ng mga kontak sa pagitan ng dalawang panig ay hindi masyadong malaki, at sa pangkalahatan ay nasa estado na ang tubig ng balon. Hindi lumalabag sa tubig ng ilog. Halimbawa, hindi pa nagkikita sina Jimmy at Francis, at walang salungatan sa kanilang negosyo. Pero iba ang Hong Kong Island. Mayroong kabuoang 5 tao na namamahala sa mga ngalakal na pilak sa Hong Kong Island, kabilang ang 4 na dibisyong namamahala at isang pangkalahatang tagapamahala. Ang relasyon sa pagitan ng pinuno ng dibisyon at ng pangkalahatang taong namamahala ay isang subordinate na relasyon. At ang pangkalahatang taong namamahala ay responsible para sa pamamahala at isang pinuno ng dibisyon. Sa katunayan, ang panloob na pulong na ito ng Silver Merchant ay dinaluhan lamang ng mga pinuno ng 4 na dibisyon, ngunit ang pangkalahatang pinuno ay hindi dumating. 4 ang tao sa conference room. Kabilang sa kanila ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na humigit kumulang 40 taong gulang. Matangkad at mataba, na may simple at tapat na hitsura, at napakabait niya. Ang kanyang pangalan ay Marlon He, at ang kanyang palayaw ay Fat Tiger. Bagamat si Marlon ay mukhang napakabait, ang kanyang isip ay talagang napakabisyo, at ang kanyang mga pamamaraan sa pakikitungo sa kaaway ay napakalupit din. Kung sino man ang makasakit sa kanya sa Hong Kong Island, ito ay karaniwang isang dead end. Nakaupo sa tabi ni Marlon ang isang binata na nasa edad 20 anyos. Ang gwapo at gwapo ng binata, ngunit may bakas ng pagkababae sa mga mata nito. Gabriel Shen ang tawag sa binata. Kahit na si Gabriel Shen ay hindi masyadong matanda, ang kanyang isip at ang lungsod ay tiyak na hindi mababa sa mga nasa katanghaliang gulang na mga tao, at si Gabriel ay napakahusay na konektado. Talaga, kapag ang pangalan ni Gabriel ay binanggit sa lugar na ito sa Hong Kong Island, siya ay bigyan ng mukha. Siyempre, ang pinakamalaking kahinaan ni Gabriel ay ang hilig niyang magsugal. Nakaupo sa tapat ni Gabriel ang isang magandang dalaga na nasa edad 30s. Napaka-sexy at hot ng magandang dalaga. Nakasuot ito ng masikip na miniskirt na may balut sa balakang. Buong-buo ang kanyang perpektong figure, may mahabang ulo mahaba. Kulot at kulot na buhok. Bagamat halos 40 taong gulang na siya, ang kanyang figure ay inaalagaan ng husto. Ang kanyang waistline at magandang mukha ay katulad ng sa isang 20 taong gulang na batang babae. Nakakaakit na amoy. Ang pangalan ng magandang dalagang ito ay Diana Zuo, isang napakasikat na business genius sa Hong Kong Island. Bukod dito, si Diana Zuo ay may napakarangal na pinagmulan. Siya ang tagapagmana ng pamilya Zuo sa Hong Kong Island. Ang pamilya Zuo ay isang napakasikat na martial arts family sa Hong Kong Island. Sinasabing marami itong nilinang na martial artist. Gayunpaman, sa tabi ni Diana ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na halos 50 taong gulang. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay si Gilbert Zhao. Kung titingnan mo lang ang hitsura ni Gilbert, tinatayang maraming mga tao ang nag-iisip na siya ay isang 60 taong gulang na lalaki. Mas maraming pagbabago kaysa sa isang 60 taong gulang na lalaki, ngunit sa katunayan si Gilbert ay nasa kanyang sarili lamang. Early 50s kaya lang.
Sa apat na pinuno ng dibisyon, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ang pinakamakapangyarihan, at ang tatlo pa ay lubos na kumbinsido sa mga salita ng matanda. Hindi ko inaasahan na mamaliitin natin ang lakas nitong Cyrus, at kahit si Armando ay hindi kalaban nitong Cyrus. Si Gilbert ang nagkusa na magsalita. Oo, kahit na ang pamilya Chi ay hindi isang malaking pamilya, mayroon din itong halos 50 warrior bodyguard, ngunit lahat sila ay natalo ni Cyrus. Mula dito, makikita na ang Cyrus na ito ay talagang hindi simple. Mabilis namang sumunod si Marlon. Akala ko noong una ay isang ordinaryong tao lang itong si Cyrus, ngunit hindi ko inaasahan na ang Cyrus na ito ay isang martial artist. Napaisip si Gabriel. Kung gayon, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Diana sa malamig na boses. Ano pa bang magagawa ko? Humanap ka na lang ng makakaalis nitong Cyrus at tapos na. Ang lakas talaga ni Armando. Pero hindi siya ang pinakamakapangyarihang martial artist sa Hong Kong Island natin, kaya dapat gusto rin nating makuha. Tanggalin mo itong Cyrus. Hindi mahirap. Walang ingat na sabi ni Marlon. Natatakot ako na hindi ito ganoon ka-simple. Walang magawang sabi ni Diana. Diana, anong ibig mong sabihin? Lumingon si Marlon kay Diana at nagtanong sa tonong naguguluhan. Ang babaeng ito, si Diana, ay maaaring ituring na pinakamahusay sa katawan at itsura. Siya ay may mahahabang binti. Malalaking suso, malaki ang puwitan, at ang kanyang pagsimangot at ngiti ay talagang kaakit-akit, kaya kahit sinong lalaki ay matutokso ng isang babaeng tulad ni Diana, kahit babae siya. Ganon din si Marlon. Noon pa man ay gusto ni Marlon na patulugin si Diana, ngunit sa kasamaang palad, si Diana ay isa ring mangangalakal na pilak, at ang kanyang lakas ay nakakatakot. And, baka kunin pa niya ang kanyang buhay sa linya, kaya't nakatingin lang si Marlon, ngunit wala siyang magawa. Kung talagang napakadaling pakitunguhan ni Cyrus, bakit nang ahas si Cyrus na pumunta sa ating Hong Kong Island ng lantaran? Naisip mo na ba ang tanong na ito? Sabi ni Gabriel sa mahinang boses. Oo, iyon din ang ibig kong sabihin. Sumunod si Diana. Ayon sa impormasyong mayroon ako ngayon. Isang babae lang ang dinala ni Cyrus sa Hong Kong Island sa pagkakataong ito, at hindi pa siya nakakita ng kahit sino ng sunod-sunod mula noong dumating siya sa Hong Kong Island. Sabi ni Gilbert. Matapos marinig ni Diana ang pangungusap na ito, isang bakas ng kawalan ng kakayahan ng sumilay sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya nagsalita. I think the two of you are a little too careful. Ang nahuli natin this time ay ang matandang manliligaw ni Cyrus. Ilang taon na ba ang batang iyon na si Cyrus? Tiyak na dumating ito sa atin dahil sa pagiging mapuso. Tinatansya na ngayon. Nagsisisi siya. Darating din. Nakangiting sabi ni Marlon. Kabanata 1471. Magkusa ng pag-etake. Anyway, it's better to be careful about this matter. It's really a good thing na maalis natin si Cyrus, pero kung hindi natin maalis si Cyrus, magiging malaking gulo ito para sa atin. Mahinang sabi ni Diana. Bueno, nakipag-ugnayan na ako kay Mr. Chi, at sinabi rin ni Mr. Chi na mag-ingat tayo, kaya plano kong maghanap ang bawat isa sa atin ng angkop na mandirigma, at pagkatapos ay hayaan silang magtulungan upang maalis si Cyrus, habang naghihintay ka. At tingnan kung ano ang mangyayari, huwag gawin ito nang walang pahintulot. Ito ang pinakaligtas na paraan. Siyempre, hindi ka dapat kumilos ng walang pahintulot. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan. Tumingin si Gilbert sa karamihan at sinabi, Okay, naiintindihan ko. Walang ingat na sabi ni Marlon. Sa oras na ito, halatang medyo nag-aalala pa rin si Diana. Dahil pakiramdam niya ay nagpakita si Cyrus sa Hong Kong Island ng buong kumpiyansa, na nagpakita na si Cyrus ay dapat may ilang mga card na hindi nahayag. Hindi siya naniniwala na ang isang tao ay magiging napakatanga at darating ng mag-isa upang mamatay. Gabriel,
dapat walang problema sa iyo na hayaan ang mga tao na panuurin ang mga galaw ni Cyrus, tama ba? Sabi ni Gilbert kay Gabriel. Let me leave this matter. I will let my people stare at Cyrus. Kung may kilusan, ipapaalam ko sa iyo anumang oras. Tumanggo si Gabriel. Ayos ito. Bahagyang tumanggo si Gilbert, pagkatapos ay tumingin kay Diana, at mahinang sinabi. Diana, kilala ng iyong pamilyang Zuo ang pinakamaraming martial artist, at ikaw ang may pinakamalawak na network sa bagay na ito, kaya subukan mong maghanap ng pinakamaraming posible. Ilang mandirigma ay darating, kaya maghanda para dito, subukan nating tanggalin ang pinagkakatiwalaan ni Cyrus sa lalong madaling panahon. Ayos ito. Bahagyang tumanggo si Diana. At hindi napigilan ni Marlon na mas tumingin kay Diana. Ang ekspresyon ng mukha nito ay hindi pangkaraniwang sakam, kung hindi dahil sa takot sa lakas ng Diana ng pamilya Zuo, tinatayang nagawa na ni Marlon. Isang bagay kay Diana, na pinapanood ito araw-araw ang isang napaka-sexing kahanga-hangang tao na umiindayog sa harap niya, ngunit walang sino mang tao ang dapat na makatiis. Naghiwa-hiwalay sina Gilbert, Diana at iba pa pagkatapos ng pulong. Sa oras na ito, ang ideya ng 4 na taong ito ay napakasimple pa rin. Iyon ay, subukang maghanap ng maraming martial arts masters hanggat maaari, at pagkatapos ay hayaan ang mga taong ito na tanggalin si Cyrus ng magkasama. Bagamat natalo ni Cyrus si Armando, hindi ibig sabihin na ang lakas ni Cyrus ay talagang makakapagpatakot sa 4 na taong ito. Ang talagang ikinababahala ng mga taong ito ay baka may iba pang card si Cyrus na hindi pa naipahayag, kaya pipiliin nila ang pinakaligtas na paraan para makitungo kay Cyrus. Gayunpaman, sa oras na ito, ang isang tao ay labis na nag-aalala tungkol sa planong ito. At ang taong ito ay si Diana. Dahil naramdaman ni Diana na medyo kakaiba ang pagkakataong ito, alam ni Cyrus na kapag nakapasok na siya sa Hong Kong Island, magiging dead end na ito, ngunit talagang pinili ni Cyrus na sumama. Bagamat ginamit si Amy bilang pain. Naramdaman ni Diana na hindi dapat magkukulang ang mga kababaihan sa paligid ng isang lalaki tulad ni Cyrus. Kaya paanong si Cyrus ay magsasapanganib ng ganoon kalaki para lamang sa isang manliligaw? Sa panlabas, tila ito ay isang laro na idinisenyo nila para kay Cyrus, ngunit malamang na sinasadya ito ni Cyrus. Sa oras na ito, palaging may masamang pakiramdam sa puso ni Diana. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. 3 araw ding nagpahinga si Cyrus sa villa ng pamilya Chi. Siyempre, 3 araw nang walang ginagawa si Cyrus, ngunit nagsisikap siyang matuto ng mga pisikal na ehersisyo. Sa oras na ito, alam na ni Cyrus ang kapangyarihan ng Body Refinement Ju, kaya gusto niyang umasa sa Body Refinement Ju upang mapabuti ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Boom! Habang si Cyrus ay nakatuon sa kanyang pagsasanay, may kumatok sa pinto. WHO. Tanong ni Cyrus na nakakunot ang noo. Iyang Master de la Cruz, ako ito. Narinig ang boses ni Trixie. Pasok ka. Malumanay na sagot ni Cyrus. Binuksan ni Trixie ang pinto at pumasok sa silid, pagkatapos ay mahinang sinabi, Mr. De la Cruz, naimbestigahan ko na ang impormasyong hiniling mo sa akin upang imbestigahan. Ito ang impormasyon ng mga pinuno ng 4 na dibisyon ng Silver Merchant sa Hong Kong Island. Panipi. Ganun na ba ito, Kabiles? Gulat na sabi ni Cyrus. Mukhang wala sa 4 na taong ito ang masyadong nagtago ng kanilang pagkakakilanlan. Kaya napakadaling imbestigahan ang impormasyon ng 4 na taong ito, ngunit hindi ko pa naimbestigahan ang impormasyon ng kinauukulan sa Hong Kong Island. Sagot ni Trixie. Hindi na kailangan, hanggat natagpuan ang 4 na taong ito, magkakaroon ng paraan upang malaman ang pagkakakilanlan ng taong kinauukulan mula sa mga bibig ng mga taong ito. Walang pakialam na sumagot si Cyrus, pagkatapos ay kinuha ang impormasyon ng 4 na taong ito at sumulyap ng masama. Master de la Cruz, ano ang susunod mong gagawin? Mahinang tanong ni Trixie kay Cyrus.
Bagaman sinabi ni Rogelio na kinuha ng isang tao mula sa isang silver merchant si Amy, hindi niya alam kung sino ang kinuha ni Amy. Ngayon ay magagamit na lamang niya ang pinakasimple at pinakahanggal na paraan, iyon ay, hanapin sila ng isa-isa. Tandang padamdam panipi. Walang ekspresyong sabi ni Cyrus. Hanapin ang bawat isa. Hindi mapigilan ni Trixie na matigilan nang marinig niya ito. Kinuha ni Cyrus ang isang dokumento at sinabi kay Trixie, pumunta ka at tulungan akong malaman kung nasaan ang taong ito ngayon, magsimula tayo sa kanya. Saglit na nag-alinlangan si Trixie, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Master de la Cruz, ang 4 na taong ito ay pawang mga pinuno ng mga mangangalakal na pilak. Lahat sila ay may makapangyarihang mga mandirigma sa paligid upang protektahan sila. Sigurado ka bang gusto mo silang salakayin isa-isa? Kung hindi, may naiisip ka bang mas magandang paraan? Nilainggan ni Cyrus ang kanyang ulo upang tingnan si Trixie at mahinang nagtanong. Wala pa akong naiisip na mas magandang paraan, pero sa tingin ko ay hindi masyadong risky para kay Mr. De la Cruz na gawin ito. Sabi ni Trixie sa mahinang boses. 3 araw na ang nakalipas mula noong dumating ako sa Hong Kong Island, pero wala pa rin ginagawa ang mga silver merchant. Alam mo ba kung bakit? Tumingin si Cyrus kay Trixie at nagtanong. Hindi ako sigurado. Umiling si Trixie. Kasi wala pa silang manpower ngayon, they've been doing it all the time, so now may be my best chance. If I miss this opportunity, kapag nakuha na nila lahat ng manpower, iba na ang sitwasyon ko. Napaka-passive. Tumingin si Cyrus kay Trixie at sinabi. So ito ah. Biglang natauhan si Trixie. Kaya ngayon ang pinakamagandang pagkakataon natin, hindi mo kailangang mag-alala, gawin mo lang ang sinasabi ko. Nakangiting sabi ni Cyrus kay Trixie. Okay, tutulungan kitang imbestigahan ang lokasyon ng taong ito ngayon. Tumanggo si Trixie at saka tumalikod para umalis dala ang impormasyon. Tumingin si Cyrus sa likod ni Trixie at huminga ng malalim. Sa katunayan, alam na alam ni Cyrus mismo na ang pamamaraang ito ay lubhang mapanganib, ngunit sa kasamaang palad ay wala nang mas mabuting pagpipilian si Cyrus. Ngayon ay maaari na lamang niyang piliin na kunin ang inisyatiba. Kabanata 1472. Kapalaran. Ang unang impormasyong ibinigay ni Cyrus kay Trixie ay mula kay Gabriel. Matapos makuha ni Trixie ang impormasyong ito, sinimulan niyang imbestigahan ang partikular na lokasyon ng Gabriel. Wala pang kalahating oras, natukoy ni Trixie na ang kasalukuyang Gabriel ay nakatira sa isang resort sa Bakingshan. At nagpasya din si Cyrus na dalhin si Trixie sa Bakingshan bukas ng madaling araw upang makipagkita kay Gabriel saglit. Kinaumagahan alas 7. Dinala ni Cyrus si Trixie sa Bakingshan sakay ng kotse. Sikat na sikat pa rin ang Bakingshan sa Hong Kong Island. Dahil napakaganda ng kapaligiran dito, at maraming templo, kaya maraming turista na pupunta sa Hong Kong Island ang pupunta dito para umakyat sa bundok. Ang resort sa Bakingshan mismo ay isa sa mga pag-aari ni Gabriel. Kaya madalas nakatira si Gabriel sa resort, at minsan ay nagpapabalik pa ng ilang babae, kaya mabilis na maimbestigahan ng Trixie na si Gabriel na ang posisyon ngayon. Hindi pa nakapunta si Cyrus sa Hong Kong Island. At natural na hindi pa siya nakakapunta sa Bakingshan, kaya sa pagkakataong ito ay maaaring samantalahin ni Cyrus ang pagkakataong ito na pumunta sa Bakingshan para magsaya. Pagkababa ni Cyrus sa bus, nalaman niya na, gaya ng sinabi ni Trixie, marami talagang turista sa Bakingshan. Dumating sina Cyrus at Trixie ng alas 7:30, ngunit marami ng tao sa Bakingshan sa oras na ito. Pagkatapos lumitaw si Trixie, isang nakamamanghang kagandahan, noong araw na iyon, maraming turista ang nagbigay pansin kay Trixie, at ang ilan ay gustong magpakuha ng litrato kasama si Trixie. Napaka-cold ng karakter ng babaeng ito na si Trixie. Natural, hindi siya sanay na makipag-usap sa mga taong ito, kaya sa wakas ay pinili niyang magsuot ng sunglasses at sombrero, para mas malinis sila ni Cyrus. Alam ni Cyrus na ang Baking Mountain Villa ay nasa tuktok ng Baking Mountain,
kaya maaari lamang niyang piliin na umakyat sa bundok kasama si Trixie. Ngunit nang nasa kalagitnaan na siya, biglang huminto si Cyrus. Master de la Cruz, anong problema? Mahinang tanong ni Trixie kay Cyrus matapos makitang tumigil si Cyrus. May sumusunod sa ating dalawa. Sagot ni Cyrus sa mahinang boses. Sundan tayong dalawa. Isang bakas ng pagdududa ang sumilay sa magagandang mata ni Trixie. Direktang hinawakan ni Cyrus ang maliit na kamay ni Trixie at mabilis na tumakbo paakyat sa bundok. Oo nga, mabilis na bumilis ang isang binata matapos makitang bumibilis si Cyrus. At alam ni Cyrus sa kanyang puso na ang binata na ito ay dapat ang sumunod sa kanya, kaya kinuha ni Cyrus si Trixie upang magtago sa kakahuyan. Ang binata na palaging sumusunod kay Cyrus ay nakakita ng bakas ng gulat sa kanyang mga mata pagkatapos niyang malaman na wala na si Cyrus. At nagsimulang tumingin sa paligid, na parang gusto niyang hanapin ang posisyon ni Cyrus. Nakuha. Sa sandaling ito, biglang sumugod si Cyrus palabas ng kakahuyan, at pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay at hinawakan ang leeg ng binata. Ang binata ay agad na napatulala, at tumingin kay Cyrus sa kanyang harapan na may sobrang takot na ekspresyon. Kanina mo pa ako sinusundan, di ba? Tanong ni Cyrus sa binata sa mahinang boses. Tumingin ang binata kay Cyrus na may kislap na takot sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay mabilis na umiling at sinabing, "Tis na lang ako, hindi kita sinundan." Hindi mapigilan ni Cyrus na mapamura matapos marinig ang mga salita ng binata, at pagkatapos ay dahan-daang pinalakas ang kanyang kamay. Alam na alam ng binata kung sino si Cyrus. At labis din siyang nag-aalala na si Cyrus ay direktang papatayin siya, kaya mabilis siyang nagbago ng isip at sinabing, "Kuya, huwag mo akong patayin, isa lang akong utusan." Panipi. Anong isasagot mo kapag tinatanong kita, kaya mo ba? Sagot ni Cyrus sa mahinang boses. Oo, kaya ko ta. Mabilis na tumango ang binata nang hindi nag-iisip. Sinong nagsabi sa'yong sundan mo ako? Tanong ni Cyrus sa binata sa mahinang boses. Matapos marinig ng binata ang mga salita ni Cyrus, isang kakaibang tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. I advise you to answer my question honestly. I'm not in the mood to waste time with you right now, you know. Sabi ni Cyrus sa mahinang boses. Si President Shen ang humiling sa akin na sundan ka. Nagnanga ang mga ngipin ng binata. Mr. Shen. Hindi mapigilan ni Cyrus na matigilan nang marinig ang pangalan. Dapat si Gabriel. Mahinang paalala ni Trixie. Siya yun. Bahagyang ngumiti si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Nasa bundok ba si Gabriel ngayon? Umiiral. Alam ng binata na pinagtaksilan niya si Gabriel, kaya wala siyang itinuloy sa mga oras na ito. Okay, pwede ka nang lumabas. Direktang niluwagan ni Cyrus ang leeg ng binata at walang ekspresyon na sinabi. Nakahinga ang loob ng binata matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at mabilis na tumalikod at tumakbo pababa ng bundok. Pagkaalis ng binata, ang mukha ni Trixie ay tila nag-aalala, at mahinang sinabi niya kay Cyrus. Master de la Cruz, malamang alam na ni Gabriel na nandito tayong dalawa, gusto ba nating baguhin ang plano? Panipi. Hindi, kahit alam na nandito tayong dalawa, patuloy na hinahayaan ni Gabriel ang mga tao na sundan tayo sa lahat ng oras, ibig sabihin ay dapat maging handa si Gabriel, umakyat at tingnan. Mahinang sabi ni Cyrus. Hindi inaasahan ni Trixie na ganoon ka-confident si Cyrus, at pagkatapos huminga ng malalim, wala siyang choice kundi sundin ang takbo ni Cyrus. Hindi ko akalain na maraming turista dito. Tumingin si Cyrus sa mga turista sa tuktok ng bundok at mahinang bamantong hininga. Siyempre, narinig ko na ang mga templo sa bundok na ito ay napaka-epektibo, kaya maraming tao ang pumupunta dito. Mabilis na sagot ni Trixie. So ito ah. Tumanggo si Cyrus at nagpatuloy sa paglalakad nang walang sinasabi. May problema ba sa'yo? Nasabi ko na sa'yo na ayokong sumama sa kahit saang bar kaya umalis ka na.
Gayunpaman, wala pang 10 minutong naglalakad sina Cyrus at Trixie nang makarinig sila ng sigaw mula sa harapan. Matapos marinig ang pangungusap na ito, ang mga mata ni Cyrus ay nagliwanag ng kaunting pagtataka, dahil pakiramdam niya ay medyo pamilyar ang boses. Iyong Master de la Cruz, parang yung dalawang babaeng nakilala natin sa bus. Marahan na paalala ni Trixie kay Cyrus. Silang dalawa pala. Bahagyang ngumiti si Cyrus, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Hindi ko inaasahan na tayo ay nakatakdang magkita muli dito. Talagang nakatadhana. Ang impresyon ni Trixie kay Fatima ay hindi palaging napakaganda, kaya nagpout siya at sumagot. Anong ginagawa mo? Bilisan mo at bitawan mo. Naririnig kita. Kung gagawin mo ito, tatawag ako ng pulis ngayon. Haha. Kapaki-pakinabang bang tumawag ng pulis dito? Kung hindi ka pinansin ng pulis, tumawag ka ng pulis. Noong kausap pa lang ni Cyrus si Trixie, parang mas matindi ang away sa harap. Okay, dahil nagkita na tayo, punta tayo at tingnan natin. Siguradong may na-encounter itong 2 taong ito. Marahan na bamantong hininga si Cyrus, at pagkatapos ay dirdiretsong naglakad. Si Trixie ay natural na ayaw makialam sa gayong nostalgia. Ngunit si Cyrus ay walang pagpipilian kundi ang maglakad, at pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, si Trixie ay maaari lamang pumili na sumunod. Kabanata 1473. Tinanggap nila ako. Dinala ni Cyrus si Trixie sa harapan, at nalaman na isang malaking grupo ng mga tao ang nanunood ng saya sa oras na ito. Hindi naging madali para kay Cyrus na dumaan sa mga taong iyon, at pagkatapos ay nakita niya sina Jen Alo at Fatima. Kahit na si Fatima ay may suot na salaming pang-araw ngayon. Ang kanyang mga payat na binti, ang kanyang payat na katawan, at ang kanyang cool na ugali ay nagpasigurado kay Cyrus na ang babaeng ito ay si Fatima. Sa oras na ito, sina Jen Alo at Fatima ay napapaligiran ng 4 o 5 kabataan. Ang isa sa mga kabataan ay nakahawak pa rin sa braso ni Fatima, habang si Jen Alo ay natakot na at hinawakan ng mahigpit si Fatima. Ang mga damit ni Fatima. Si Fatima ay nahihirapan sa lahat ng oras, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang lakas ay hindi kasing lakas ng isang binata, at hindi siya makawala. Bagamat maraming tao ang nakatayo at nanonood sa kaguluhan, walang umakyat para pigilan ang mga taong ito sa oras na ito. Pinapanood lamang ang binatang iyon na gustong kunin si Fatima. Bitawan mo ako ngayon, naririnig mo ba ako? Excited na sigaw ni Fatima. Darling, huwag kang magalit sa akin, alam ko na talaga na mali ako. Sagot ng binata sabay hippie smile. At naunawaan ni Cyrus ang nangyayari matapos marinig ang mga salita ng binata. Halatang sadyang nagpapanggap ang binata bilang nobyo ni Fatima. Sa pagkakataong ito, akala ng mga turista sa paligid niya ay dahil magkasintahan ang dalawa, at walang tatayo para makialam sa kanilang negosyo. Kung hindi pa nakilala ni Fatima ang isang kakilala, kung gayon ang sitwasyon ay talagang napakadelikado. Bagamat ayaw ni Cyrus na makialam sa kanyang sariling negosyo. Hindi niya mapapanood ang mga kabataang ito na dinadala si Fatima, kaya nag-alinlangan siya sandali at lumabas, at pagkatapos ay sumigaw ng walang ekspresyon. Ikaw ay sino ito? Bitawan mo ang kaibigan ko. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, tumangala sina Fatima at Jen Alo kay Cyrus, puno ng pagkabigla ang kanilang mga mata. Dahil ni isa sa kanila ay hindi nila akalain na dito sila magkikita muli ni Cyrus. Bumalik din ang tingin ng binata kay Cyrus, at nagtanong sa iritableng tono. Sino ka bata? Ano ang kinalaman ng away namin ng girlfriend ko? Lumayo ka sa akin at sasabihin ko sa iyo. Nag-away kayo ng girlfriend mo. Hindi napigilan ni Cyrus na mapangiti pagkatapos marinig ito, at pagkatapos ay tinanong si Fatima, boyfriend mo ba siya? Huwag kang makinig sa kalokohan ng taong ito, hindi ko naman kilala ang taong ito, isa siyang hooligan. Mabilis na sumagot si Fatima. Darling, huwag kang magalit sa akin, mali talaga ako. Mabilis na sabi ng binata. Walang hiya ka, sino ang mahal mo?
Mabilis mo akong binitawan. Sumigaw si Fatima sa hindi karaniwang paraan ng hindi makapagsalita. At tinignan ni Cyrus ang binata pataas at pababa, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Dahil sinabi mong boyfriend ka niya, tapos tatanungin kita kung ano ang pangalan niya. Ito. Isang bakas ng kahihiyan ang sumilay sa mga mata ng binata, at pagkatapos ay nagngagat ang kanyang mga ngipin at sinabi kay Cyrus. Anak, ipinapayo ko sa iyo na huwag kang magsikap, kung hindi, pagsisihan mo ito. Bitawan mo ang kaibigan ko at umalis ka dito. Sumimangot si Cyrus at nagmura. Ano ka ba? Ang lakas ng loob mong kausapin si Young Master Zhang ng ganyan. Magsisimula na ang isa pang binata na nagpapagalit kay Cyrus. Itinaas ni Cyrus ang kanyang binti at direktang sinipa ang tiyan ng binata. Lumipad palabas ang binata, at pagkatapos ay bumagsak sa lupa at humagulgol sa sakit. Walang ano-anong sinabi ni Cyrus, sinasabi ko na umalis ka na dito, hindi mo naiintindihan, hindi ba? Ang mga kabataan na orihinal na nasa paligid ng Fatima ay agad na natulala nang makita nilang pinalaya si Cyrus. Nararamdaman nila na ang mga kasanayan ni Cyrus ay hindi simple. Pagkatapos ng ilang sulyap sa isa't isa, wala nang pag-aalinlangan, at diretsyo nilang binuhat ang binata na sinipa ni Cyrus, at pagkatapos ay mabilis na tumakbo sa malayo. Sa pag-alis ng kabataan, naghiwa-hiwalay din ang mga nanonood ng saya kanina. Lumapit si Fatima kay Cyrus at mahinang sinabi, "Salamat ngayon, kung hindi mo ako nailigtas, baka nadala na ako ng mga hulagan na ito." Dapat mag-ingat ang mga babae sa paglabas. Kapag napaka-sexy ng pananamit nila, siguradong tititigan sila. Sinulyapan ni Cyrus ang matayog na kambal na taluktok sa harap ng dibdib ni Fatima, at diretsyong sinabi. I'm in such good shape, anong magagawa ko? Naramdaman ni Fatima na ang mga salita ni Cyrus ay pinupuri ang kanyang sarili, at tila siya ay tumugon ng bahagya ng may pagmamalaki. Tumingin si Cyrus kay Fatima na may bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata, hindi alam kung ano ang sasabihin. Cyrus, we are too destined. Nagkita talaga tayo. Tumakbo si Jen Alo kay Cyrus at tuwang-tuwang sinabi kay Cyrus. Tadhana talaga, at sa tuwing magkikita kayo, parang may gagawin kayong dalawa. Nakangiting sagot ni Cyrus. Kahit na ang Hong Kong Island ay hindi masyadong malaki, ito ay nagpaparamdam kay Cyrus na nagkataon lamang na makaharap ito sa bawat oras. Oo, hindi ko alam kung anong nangyayari. Kamakailan lang, palagi akong nakaka-encounter ng mga taong nangaharas kay Miss Wu. Tumanggo si Jen Alo. Anong ginagawa niyong dalawa dito? Mahinang tanong ni Cyrus kay Jen Alo. Ano pa bang magagawa natin? Dito tayong dalawa nag-sketch, tapos pupunta tayo sa resort sa bundok para magpahinga ng gabi at aalis bukas, pero sarado ang resort for some reason. Mukhang naghihintay. Para salubungin ang isang napakahalagang tao. Kaya napagpasyahan naming dalawa na bumaba ng bundok para maghanap ng matitirhan, at ngayon lang namin nakilala ang mga taong iyon. Tumingin si Jen Alo kay Cyrus at nagpaliwanag. So ito Bahagyang tumanggo si Cyrus. By the way, pupunta ba kayong dalawa sa resort? Kung pupunta kayo sa resort, huwag kayong mag-aksaya ng energy, sabay tayong bumaba ng bundok. Balita ko may malapit na restaurant na naghahain ng masasarap na pagkain. As thanks sa pagligtas mo sa akin ngayon, imbitahan kayong dalawa na kumain. Sinabi ni Fatima kay Cyrus. If you have the opportunity to invite me in the future, hinihintay na ako ng mga tao sa villa. Kung hindi ako dumating ngayon, they should be very disappointed. Nakangiting sagot ni Cyrus. Huwag kang magyabang, ang ibig mong sabihin ay sarado ang villa na ito sa publiko dahil sa iyo. Fatima said with a small mouth and a very speechless expression. Tama. Hindi ka nila tatanggapin dahil parating na si Young Master de la Cruz. Umalis ka na dito sa lalong madaling panahon. Walang ekspresyong sagot ni Trixie. Aalis na ako.
Kumaway si Cyrus kina Fatima at Jen Alo, at pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad paakyat sa bundok. Sister Wu, totoo ba ang sinabi ni Cyrus? Sarado ba talaga ang villa para ay welcome siya? Napakurap si Jen Alo at nagtanong kay Fatima na may nagtatakang ekspresyon. Ang Cyrus na ito ay isang mapagmataas na hari. Kung hindi dahil sa isang makapangyarihang malaking tao, paano ito magiging posible na harangin ang villa? Kahit ang may-ari ng aming pamilyang An ay walang ganitong kakayahan, kaya huwag makinig. Sa kalokohan ni Cyrus. Tumugon si Fatima na may maliit na bibig, at pagkatapos ay bumulong sa sarili, pinaplano kong imbitahan siya sa isang pagkain. Kung hindi mo ito pahalagahan, magtitipid ako. Kabanata 1474. Naghihintay ng matagal. Tumingin si Jen Alo sa likuran ni Cyrus at Trixie, may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay mahinang sinabi kay Fatima. Sister Fatima, bakit pakiramdam ko ay hindi nagbibiro si Cyrus? Ngayon lang ba? Handa na ba talaga ang mga tao na makilala si Cyrus? Sino sa tingin mo ang Cyrus na iyon? Ang may-ari ng Baking Mountain Villa ay may napakakatakot na background, at imposibleng gumawa ng ganoong kalaking away dahil sa isang tagalabas. Fatima said absent-minded. Pero hindi ordinaryo ang babaeng katabi ni Cyrus. May kilala pa rin siyang tulad ni Joseph. Sabi ni Jen Alo sa mahinang boses. Isang bakas ng kawalang kakayahan ang sumilay sa mga mata ni Fatima, at pagkatapos ay bahagya niyang sinabi. Ang isang Joseph ay hindi isang malaking tao sa Hong Kong Island, at alam ng babaeng iyon na si Joseph ay walang espesyal, at kahit ang Baking Villa ay hindi isang big deal. Wala talagang kinalaman sa aming dalawa, at hindi niyaya ni Cyrus na umakyat kaming dalawa, I think nagyayabang lang siya. Tama, kung talagang makapasok si Cyrus sa Baking Villa, dapat sabay tayong imbitahan ni Cyrus. Naramdaman ni Jen Alo na may kabuluhan ang mga salita ni Fatima, kaya bahagya siyang tumango, at pagkatapos ay nagpatuloy. Kung gayon, saan tayo pupunta ngayon, Sister Fatima? Saan pa ba ako pupunta? Bilisan mong bumaba ng bundok, at saka humanap ng matitirhan. Tila galit pa rin si Fatima dahil tinanggihan siya ni Cyrus, sabi niya na may maliit na bibig. Hindi mapigilan ni Jen Alo na mapangiti nang makita niya si Fatima na ganito, at lihim na nagdalamhati na ito ang unang pagkakataon na nakita niyang nagagalit si Fatima dahil sa isang batang lalaki. Sa kabilang panig, si Cyrus at Trixie ay nagpatuloy sa paglalakad patungo sa Baking Villa sa tuktok ng bundok. Ang ekspresyon sa mukha ni Trixie ay labis na kinakabahan sa oras na ito, dahil hindi niya alam kung mabubuhay pa si Cyrus sa pagkakataong ito. Kung tutuusin, ang mga taong tulad ni Gabriel ay hindi ganoon kadaling pakitunguhan. Si Gabriel, bilang pinuno ng dibisyon ng negosyo sa bangko, ay may napakatakot na relasyon, at dahil alam na ng kabilang partido na narito si Cyrus, ngunit hindi niya piniling umalis, ipinapakita nito na malamang na magkaroon si Gabriel. Gumawa ng plano para harapin si Cyrus. Habang palapit ng palapit ang dalawa sa Baking Villa, nalaman ni Trixie na paunti-unti ang mga turista sa paligid. Nang marating na nilang dalawa ang tuktok ng bundok, walang tao sa paligid, at tanging huni ng mga ibon ang naririnig nila. Ang ganitong uri ng kapaligiran ay kakaiba pa rin, kaya hindi napigilan ni Trixie na makaramdam ng kaunting lamig, at pagkatapos ay sadyang bumagal at sumunod ng malapit sa likod ni Cyrus. Napakalinaw ni Trixie sa kanyang puso na sa oras na ito ang kanyang buhay ay nasa kamay ni Cyrus lamang. Kung si Cyrus ay makatagpo ng anumang panganib ngayon, tiyak na mamamatay siya. Kaya lang, walang ideya si Trixie na umatras sa oras na ito, dahil alam niyang ang pagsunod kay Cyrus ang tanging paraan niya. Kung hindi dahil sa tulong ni Cyrus, hindi niya magagawang ipaghiganti ang kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay dumating sina Cyrus at Trixie sa Baking Villa. Dapat mong malaman na ang Baking Villa ay napakasigla noon, at makikita mo ang lahat ng uri ng mga turista na pumapasok at lumabas. Isang lugar kung saan nagtitipon ng mga mayayaman.
Ngunit ang baking villa ngayon ay hindi na maingay gaya ng dati. Ang lamig ay nakakaramdam ng panginginig. At dahil sa taas, pakiramdam ng baking villa na ito ay nababalot ng makapal na hamog, na ginagawang mas misteryoso rin ang baking villa. Nandito ba si Gabriel? Nilingga ni Cyrus ang kanyang ulo upang tingnan si Trixie, at mahinang tinanong si Trixie. Ayon sa impormasyong nakuha ko, dapat nasa villa na ito si Gabriel. Mabilis na tumanggo si Trixie. Okay, tara na at tingnan natin. Sumang-ayon si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad patungo sa baking villa. At mabilis na sinundan ni Trixie ang lakad ni Cyrus pagkatapos mag-alinlangan sandali. Pagkalipas ng ilang segundo, sa wakas ay narating ni Cyrus ang gate ng baking villa. Sa oras na ito, may dalawang naka-uniformeng bodyguard na nakatayo sa pintuan. Bahagyang napatingin ang mga bodyguard kay Cyrus, at pagkatapos ay sinabi sa isang mapang-akit na tono. Ngayon, ang ating baking villa ay tatanggap ng isang napakahalagang panauhin, kaya hindi ito bukas para sa public. Bumaba kayong dalawa ng bundok. Bar. Malinaw, tinuturing ng mga bodyguard sina Cyrus at Trixie bilang mga turista na umakyat sa bundok. At mahinang ngumiti si Cyrus matapos marinig ang mga salita ng bodyguard, at mahinang sinabi. Ang mahalagang panauhin na tatanggapin mo ay dapat na ako. Ikaw. Ang bodyguard ay biglang lumingon at tumingin kay Cyrus, at nalaman na si Cyrus ay talagang katulad ng hitsura, taas at edad sa account sa itaas. Sino ka? Maingat na tanong ng bodyguard kay Cyrus. Cyrus. Sagot ni Cyrus sa napakakalmang tono. Nang marinig ng bodyguard ang pangalan, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, at mabilis niyang sinabi kay Cyrus. Maghintay ka rito, isusumbong ko ito ngayon. Bahagyang ngumiti si Cyrus at hindi nagsalita. Nagmamadaling kinuha ng bodyguard ang walkie-talkie sa kanyang kamay, at bumulong ng dalawang salita sa walkie-talkie. Dahil napakababa ng boses ng bodyguard, hindi narinig ni Cyrus ang sinabi ng bodyguard. Pagkalipas ng ilang segundo, isang matandang lalaki ang nagmamadaling lumabas ng villa, at pagkatapos ay sumigaw sa bodyguard. Si Master de la Cruz ay nanggaling sa malayo, paano mo hahayaan si Master de la Cruz na tumayo sa labas ng pinto at maghintay, bilisan mo at buksan ang pinto. Tandang padamdam panipi. Mukhang hindi akalain ng dalawang bodyguard na si Cyrus talaga ang guest na sasalubungin ng villa ngayon, kaya dali-dali silang pumunta sa gate at binuksan ito. Pagkabukas ng pinto, dinala ni Cyrus si Trixie sa villa. Nakangiting lumapit ang matandang lalaki kay Cyrus, at sinabi sa napakagalang na tono. Hello, young Master de la Cruz, ako si Johnny Chen, ang General Manager ng Baking Villa, at tinatanggap kita sa ngalan ng ating buong baking Villa. Si Johnny Chen ay nasa 60 taong gulang, ngunit pakiramdam niya ay napakasigla. Kapag nagsasalita siya, mabagal siyang magsalita at ang kanyang ugali ay hindi mapagpakumbaba o mayabang. Makikita na siya ay dapat na isang malaking tao na nakipag-ugnayan sa Hong Kong Island sa mahabang panahon kaya niya ito pauunlarin, ganyan ang ugali ng pagsasalita. I'm not here for you today, I want to meet the boss of your baking villa. Mahinang sabi ni Cyrus kay Johnny. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Bahagyang ngumiti si Johnny, at pagkatapos ay mahinang sinabi, alam kong nandito ka ngayon, young Master de la Cruz, matagal nang naghihintay si young Master Shen sa villa, mangyaring pumunta rito. Pagkatapos sabihin ito, direktang gumawa ng pakiusap si Johnny kay Cyrus. Kabanata 1475. Guro. Dahan-daang itinaas ni Cyrus ang kanyang ulo at sinulyapan ang sitwasyon sa harap ng baking villa, at nalaman na marami ng bodyguard ang nagkukungkulan sa pasukan ng villa. Humanda para sa susunod na malaking labanan. Matapos makita ang mga bodyguard na ito, ang ekspresyon ni Trixie ay tila mas kinakabahan, dahil alam niya na ang mga taong ito ay dapat gamitin upang harapin si Cyrus. Alam talaga ni Gabriel na pupunta ako ngayon, kaya bakit hindi siya lumabas para batiin ako ng personal?
Nilainggan ni Cyrus ang kanyang ulo at mahinang tinanong si Johnny. Halatang natigilan si Johnny nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay nakangiting sinabi, hinding-hindi magkusa si Young Master Shen na tanggapin ang mga bisita. Haha. Tumingin si Cyrus kay Johnny at ngumiti at hindi nagsalita, ngunit dirdiretsong naglakad patungo sa kinaroroonan ng baking villa. Nang makita ni Johnny si Cyrus na dumiretso sa baking villa, may kislap na pagmamalaki sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya ito masyadong ipinakita, bagkos ay direktang tinakpan ito. Sina Cyrus, Tian at Trixie ay sumunod kay Johnny sa paligid ng baking villa sa loob ng mahabang panahon. Kailangan kong sabihin na ang kapaligiran ng baking villa na ito ay talagang napakaganda, at ang mga pasilidad sa loob ay kumpleto rin. Talaga, hanggat gusto ng mga mayayaman mga bagay dito ang lahat ay mayroon. Sa oras na ito, itinuring ni Johnny si Cyrus bilang isang pagong sa isang urn. Hanggat papasok si Cyrus sa baking villa, mamamatay siya. Kaya sa oras na ito, halatang nakakarelax si Johnny. Paminsan-minsan, siya ay gumawa ng inisyatiba upang ipakilala si Cyrus sa sitwasyon sa baking villa. At alam din ni Cyrus na sinusubukan lang ni Johnny na gambolain si Cyrus sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya tungkol sa mga bagay na ito. Ngunit hindi alam ni Johnny na si Cyrus ay hindi isang ordinaryong mandirigma. Ngayon ang paggamit ni Cyrus ng paraan ng pagmamasid sa chi ay naging dalisay at berde, kaya malinaw na naramdaman ni Cyrus na maraming mga aura ng mga mandirigma sa Baking Mountain Villa na ito. Dapat nagtatago ang mga taong ito sa isang tagong sulok, ang layunin ay mahuli si Cyrus ng biglaan. Mukhang sa pagkakataong ito ay handa na si Gabriel na pabalik-balik ako. Hindi napigilan ni Cyrus ang buntong hininga sa kanyang puso, at pagkatapos ay nagpakita ng isang misteryosong ngiti. Baka hindi pa nalaman ni Gabriel kung sino ang tunay na mangangaso at sino ang biktima. Pagkalipas ng ilang minuto, dinala ni Johnny si Cyrus sa harap ng isang napakarangyang villa. Malinaw, ang villa na ito ay ibang-iba sa ibang mga gusali sa baking villa, at ito ay tila mas maluho at marilag. Master de la Cruz, hinihintay ka ni Master Shen sa villa na ito ngayon. Lumingon si Johnny para tingnan si Cyrus, at nakangiting sinabi kay Cyrus. Okay, naiintindihan ko. Bahagyang tumanggo si Cyrus, at saka naglakad papasok sa villa. Nang makita ni Johnny na papasok na talaga si Cyrus, isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata. Dahil makikita ng sinumang normal na tao na may mga pagtambang sa lahat ng dako sa baking villa sa oras na ito, at ang mga pananambang na ito ay dapat na ihanda para kay Cyrus. Ngunit hindi ito napansin ni Cyrus, na talagang hindi kapani-paniwala. Sa oras na ito, hindi alam ni Johnny kung talagang tanga si Cyrus o talagang walang takot. Gayunpaman, nang papasok na si Cyrus sa villa, si Trixie, na matagal nang sumusunod kay Cyrus, ay pinigilan ni Johnny. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Trixie at tinanong si Johnny. Nahihiya talaga ang babaeng ito, gusto lang ni Young Master Shen na makitang mag-isa si Young Master de la Cruz, kaya hindi ka makapasok. Nakangiting sabi ni Johnny kay Trixie. Matapos marinig ito, ang mukha ni Trixie ay halatang medyo kinakabahan, at mabilis siyang tumingin kay Cyrus. Bahagyang ngumiti si Cyrus at mahinang sinabi, hindi bale, hintayin mo lang ako dito. Pagkasabi nito, dirdiretsong naglakad si Cyrus papunta sa villa. Nang makita ni Trixie si Cyrus na nagmamadaling pumasok sa villa, pakiramdam niya ay nawala ang kanyang gulugod sa isang iglap. At ang ekspresyon sa kanyang mukha ay labis na kinakabahan, lalo na nang makita ang mapagmataas na mga mata ni Johnny noong araw na iyon, nakaramdam si Trixie ng takot sa kanyang puso. Mas masarap pa sa pakiramdam. Malinaw, naramdaman din ni Trixie na may mali sa villa na ito. Naramdaman ni Trixie na dahil nararamdaman niya ito, tiyak na mararamdaman din ito ni Cyrus. Ngunit hindi maintindihan ni Trixie kung bakit pinili pa rin ni Cyrus na pumasok sa villa. Sa oras na ito, si Johnny ay nakatitig kay Trixie sa lahat ng oras.
Ang figure at itsura ni Trixie ay parehong pinakamaganda sa mga pinakamahusay. Iniisip na ni Johnny sa kanyang puso na kung mamatay si Cyrus Sevilla saglit, magagawa niyang kunin ang babaeng Trixie bilang kanyang sarili at sasanayin siyang mabuti. Sa pag-iisip nito, ang mga mata ni Johnny ay kumislap ng kaunting kakaiba, at pagkatapos ay humakbang siya at mahinang sinabi kay Trixie. Miss Chi, naghanda ako ng lugar para sa iyo upang makapagpahinga, sumama ka sa akin. Ngunit, nandito ako naghihintay sa paglabas ni Young Master de la Cruz. Natural na nararamdaman ni Trixie ang masamang intensyon ni Johnny, kaya diretso siyang tumanggi ng hindi nag-iisip tungkol dito. Well, since Miss Chi wants to wait here, then I'll take my leave. Nang makitang ayaw umalis ni Trixie, hindi na nagsalita si Johnny, at tumalikod at umalis. Si Trixie ay nakatayong mag-isa sa harap ng villa, na may sobrang nerbiyos na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa kabilang banda, pagkapasok ni Cyrus sa villa, nalaman niyang sinalubong siya ng isang magandang maid na naka-cheongsel. Ang hitsura at figure ng dalaga ay dapat ituring na top-notch. At pakiramdam niya ay napakakakit-akit, na parang ang kanyang buong katawan ay nagpapalabas ng mga pagsabog ng hindi mapaglabanan na alindog. Ngunit ramdam ni Cyrus ang hindi pagpayag sa mga mata ng dalaga, at tila ayaw niyang pagsilbihan si Gabriel dito. Master de la Cruz, nasa kwarto si Master, sumama ka sa akin. Mahinang sabi ng maid kay Cyrus. May-ari. Hindi napigilan ni Cyrus na mapangiti nang marinig ang pamagat, ngunit hindi siya umimik, bagkus ay diretsyong sinundan ng dalaga sa loob ng villa. Ang estilo ng dekorasyon sa villa ay puro Chinese style, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng antik. Bukod dito, nalaman din ni Cyrus na kakaunti ang mga electrical appliances sa villa, o kahit wala, kahit na ang pinakakaraniwang mga ilaw ay mga kandila. Kapag lumakad ka sa villa na ito, makikita mo na naglakbay ka pabalik sa sinaunang panahon. Talaga, kung ano ang makikita mo sa isang pamilya sa modernong lipunan ay hindi makikita dito. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto ang kasambahay sa harap ng isang pinto, at pagkatapos ay mahinang sinabi kay Cyrus. Master de la Cruz, ang master ay nasa silid, mangyaring pumasok. Salamat. Tumingin si Cyrus sa kasambahay na may mahinang ngiti, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay at itinulak ang pinto.